Mayabang at sobrang bilib sa kanyang sarili. Ganito ang pagkakakilala sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Ngunit hindi nila alam ang totoong dahilan kung bakit siya ganito. Ano ba yan, Tristan? Hanggang dito na lang ba ang kaya mong i-drawing? Bulyaw ng kanyang ama sa kanya. Pa, sorry po. Hindi ko po talaga kayang ginagawa niyo eh. Hindi po ako kasing galing niyo pagdating sa pagdodrawing. Malungkot na wika ni Tristan sa dismayadong ama. Ang sabihin mo, tinatamad ka na naman. Hindi ba sinabi ko na mag-practice ka? Para naman gumaling-galing ka. Galit na wika ni Mang Andoy sa kanyang anak. Pa, hindi po kasi ito ang gusto kong gawin. Mahinang tugon ni Tristan sa ama. Napakawalang kwenta mo talagang anak. Ikaw ang magbibigay ng kahiyan sa pamilya natin. Nakakahiya ka. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin ha? Na may anak akong hindi nagmana sa akin? Inis na wika ni Mang Andoy sa kanyang anak. Pa, huwag naman po kayong magalit. Pwede nyo naman pong hindi ipaalam sa kanila, lalo na po kay Lolo. Hindi ko naman po kasalanan na hindi ko naman na po ang galing nyo sa pagdodrawing. Paliwanag ni Tristan sa kanyang ama. Kahit hindi ko sabihin sa lolo mo ang totoo, malalaman at malalaman din niya yan. Di ba ginastosan ka pa nga niya para lamang matrain ng maayos? Pero hindi ka pa rin natuto. Talo ka pa ng pinsan mong si Louie. Kahit nakapikit nakakapag-guhit ng maayos. Usal niya Mang Andoy sa anak. Pa, pinumparan niyo na naman po ako. Palagi na lang po kayong ganyan sa akin. Reklamo ni Tristan sa ama. Paanong hindi kita ikukumpara sa pamilya natin? Ikaw lang naman ang bukod tanging hindi marunong gumuhit. Kilala ang pamilya natin na magagaling sa pagguhit. Tapos ikaw ang bukod tanging sa lahat. Sinong hindi madidismayan yan ha? Sagot na lamang ni Mang Andoy sa kanyang anak. Ang sakit niyo naman po magsalita pa. Parang hindi niyo naman po ako anak sa mga sinasabi niyo sa akin. Hindi ko naman po kasalanan na hindi ako marunong mag-drawing kagaya niyo. Nagsasabi lang ako ng totoo anak. Kapag nalaman ng lolo mo ang katotohanan na hindi ka marunong mag-drawing, panigurado akong mas masakit pa na salita ang maririnig mo sa kanya. Kaya anak, makinig ka na lamang sa akin. Pilitin mong makapag-drawing ng maganda para mapatunayan natin sa lolo mo na may talento ka sa pagguhit. Hindi yung inuuna mo pa ang paglalaro ng basketball. Suwestyon ni Mang Andoy sa kanyang anak. Sige po pa, sa susunod ay gagalingan ko na lang po. Nakayo kong tugon ni Tristan sa ama. Siguraduhin mo lang yung sinasabi mo Tristan ha. Para naman hindi sayang ang perang kinagastos sa'yo ng lolo mo. Lalo pa ngayon na nasa kolehiyo ka na. Suklian mo sana ng matataas na marka ang sakripisyo sa'yo ng lolo mo. Paalala ni Mang Andoy at sa katuluyang lumabas sa kwarto ng kanyang anak. Kinabukasan, habang nag-aanda sa pagpasok si Tristan, ay naulinangan niya ang boses ng kanyang lolo Carti. Lalabas na sana siya upang siguraduhin kung lolo nga niya ang naroon. Ngunit laking gulat na lamang niya pagbukas ng pinto nang makita niyang naroon na ito sa kanyang harapan. Lolo? Ano pong ginagawa niyo dito? Hagipin sana ni Tristan ang kamay ng kanyang lolo upang magmano dito. Ngunit iniwas ito ng matanda at nagsalita sa tanong na galit. Ano ba itong nababalitaan ko? Na ang bababa ng mga grades mo sa school? Lalo na pagdating sa pagdodrawing. Galit na usisa ng matanda kay Tristan. Hindi ka ba nag-aaral ng mabuti? Hindi naman siguro nagkulang ang ama't ina mo sa pagpapaalala sa iyo, hindi ba? Bakit ganyan lang ang nakuha mo? Dismayadong wika nito. Lo, magpapaliwanag po ako. Usal ni Tristan sa galit na matanda. Paliwanag? Ano naman ang ipapaliwanag mo? Na pinipressure ka namin? Hoy bata! Hindi ka namin pinipressure. Kung nagmana ka lang talaga sa amin, walang pressure na mangyayari. Hindi ka mahihirapan ng ganyan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagkaroon ng anak si Andoy na katulad mo. Napakahina mo. Lolo, babawi na lang po ako sa susunod. Nakayo kong wika ni Tristan sa matanda. Babawi? Babawi ka sa susunod? Ilang beses ko nang narinig sa iyan ha. Sawa na akong umasa sa mga pangako mo. Kaya mula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Ang pinsan mong si Louie na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Total sumusunod yun sa lahat ng sinasabi ko. Hindi tulad mo. Wala nang ang talent.
matigas pa ang ulo. Wika ni Mang Carding. At sa katuluyan nang lumabas ng kwarto ni Tristan. Mula ng araw na yon ay hindi na nga nagbibigay ng suporta ang lolo ni Tristan sa kanyang pag-aaral. Kaya naman ito ang nagtulak kay Tristan upang magpursige sa kanyang pag-aaral. Uy pre, hindi ka ba sasama sa amin? Tawag sa kanya ng kanyang kaibigan. Ha? Saan ba ang punta nyo? May bagong opening na bar ngayon doon sa Third Floor Cafe. Baka gusto mong sumama. Ay, sorry pare pero pass muna ako dyan. Kasi malapit na ang pag-exam natin eh. Kailangan kong bumawi. Sus, wag ka nang bumawi. Ang mahalaga ay nakapasa ka. Sana nga ganun lang kadali ang lahat pre. Alam mo naman ang pamilya ko, hindi ba? Malungkot na wika ni Tristan sa kaibigan. Hey nako, kaya ako, nagpapasalamat ako. Kahit na hindi kami mayaman, hindi naman ako pinipressure ng mga magulang ko na dapat ay mataas ang marka. Bahala ng mababa ang marka, basta't hindi lang bagsak. Ika nga nila, mahirap ang buhay ng mga mayayaman na katulad mo. Kaya nga pre, pagod na ako pero wala naman akong ibang magagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa utos at payo ng pamilya ko. Lalo na pagdating sa lolo ko. Kailangan kong pagtuunan ng pansin ng pag-aaral ko at sa pag-uwit. At maging sa pag-uwit. O sige, basta huwag mo kakalimutan pre ha. Dito lang ako. Kapag gusto mo ng kausap, handa akong makinig sa'yo. Sana naman lahat ng mga pagsisikap mo ngayon ay magbunga rin balang araw. Wika pa ng kanyang kaibigan bago nito tuluyang iniwan si Tristan. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Mr. Salazar, follow me at the faculty room. Utos kay Tristan ng kanilang guro. Nagtataka at kinakabahang sumunod si Tristan sa kanyang guro. Ma'am, bakit po? Tanong niya rito nang makarating na sila sa faculty room. Gusto lang kitang i-congratulate dahil sa magtatapos kang magna cum laude sa graduation mo. Po? Totoo po ba? Yes, totoo ito. Ako nga ay nagulat din eh. Matang mahalaga ay gagraduate kang magna cum laude. Saad ng kanilang guro, kaya't napangiti na lamang ng malapad si Tristan at umuwi ng kanilang bahay na abot langit ang ngiti. Pa, may sasabihin po ako sa inyo. Panimula niya. Ano naman yan? Wala kaming panahon sa mga hindi importanteng bagay ha. Pa, importante po ito. O sige na sabihin mo na. Saad ng kanyang ama na nakatingin sa kanya. Tadan! Gagraduate po akong magna cum laude. Di congrats. Yan lang po ba ang sasabihin niyo sa akin, Papa? Aba, ano naman ang kailangan kong sabihin sa iyo maliban sa congrats? Wala naman po. Ang akala ko po kasi matutuwa kayo kasi mataas na po ang marka ko. Hindi po ba ito naman po ang gusto niyo noon pa? Anak, masaya naman kami ng mama mo sa achievements mo pero hindi tulad dati. Sira ka na sa lolo mo kaya kung ginagawa mo yan para ma-impress kami, wag na anak. Gawin mo yan para mapabuti ang buhay mo. Kasi malabo nang mangyari na magtiwala pa ang lolo mo sa'yo. Malungkot na wika ni Mang Andoy sa kanyang anak. Dahil sa sinabing yun ng kanyang ama, ay labis na nadismay si Tristan, dahilan upang mapatawag siya sa kanyang kaibigan na si Darren. Tristan pare, patawag ka ata. Tanong sa kanya nito. Dren, kulang pa rin palang ginagawa ko para sa kanila. Naiyak niyang saan. Ha? Bakit? Hindi ba naging masaya ang pamilya mo nag-graduate ng magna cum laude? Parang hindi. Ewan ko ba kung bakit hindi pa rin sila masaya. Halos lahat ng mga naiguhit ko ay dinadala sa art gallery ng school natin, hindi ba? Oo nga pre, pero bakit ganyan pa rin ang pamilya mo sa'yo? Dahil kasi nung una din, ay hindi ko nagawa ng tama ang pinapagawa nila. Pero hindi ba may pagkakataon pa namang magbago? Oo naman, lahat ng tao ay may kalawang pagkakataon. Ano ba ang sinabi nila sa'yo? Sabi niya na dapat daw ay may bilib ako sa sarili ko. Na dapat ay mataas ang confidence ko sa sarili ko. Lalong-lalo na kapag nakagraduate ako, ay sa kumpanya ako ng lolo ko magtatrabaho. Subalit ay mananatiling lihim na anak niya ako dahil para sambang binaliwala na nila ako. Pre, huwag kang mag-isip ng ganyan. Baka naman sinusubukan ka lang nila. Patunayan mo na lang sa kanila pre, na karapat-dapat ka sa kumpanya ng lolo mo. Tama ka dyan pre, salamat sa payo mo ha. Sangayon ni Tristan sa sinabi ng kaibigan at sakay binaba na ang tawag. Congrats apa!
Magna cum laude ka pala. Pati sa kanya ng kanyang lolo. Salamat po, lolo. Dahil sa magna cum laude ka, ay may sorpresa ako sa iyo. Ano po yun, lolo? Well, ang sorpresa namin ay isang posisyon sa kumpanya natin bilang isang manager. Hindi ba gustong-gusto mo to? Salamat na lang po, lo. Pero nakapag-desisyon na po ako. Tugon ni Tristan sa kanyang pamilya. Anong desisyon yun, anak? Gusto ko pong magtrabaho bilang isang ordinaryong empleyado. Katulad ng plano niyo dati pa ni lolo. Mag-a-apply po ako sa HR at dadaan sa tamang proseso tulad ng ordinaryong naghahanap ng trabaho. At meron pa po sana akong pabor na hihingin sa inyo, lolo. Ano yan, apa? Gusto ko po sana na walang makaalam na apo niyo po ako. Sigurado ka pa dyan, apa? Yes po, lolo. Kaya ko pong magtrabaho nang walang tulong niyo. Kaya sana po ay mapagbigyan niyo po ako. Isa pa po ay nakapag-desisyon na po ako. Gusto ko pong bumukod ng tirahan para matuto po akong mamuhay na mag-isa. Diretsong wika ni Tristan sa kanyang pamilya. Pero anak, huwag kayong mag-alala mama at papa. Malaki na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko. Dahil doon, ay napatulala na lamang ang kanyang mga magulang sa kanyang tinuran. Tingnan mo ang ginawa niyo sa anak natin, mahal. Bulong ng ina ni Tristan sa kanyang asawa. Ginawa ko naman kung ano ang tama, Rodora. At isa pa, okay na rin yan. Dahil lalaki siya, dapat malakas ang loob niya. Para din naman niya sa kinabukasan niya pagdating ng araw. Tama si Andoy, Rodora. Walang mali sa desisyon namin ng anak ko para sa apo ko. Sad ni Mang Karding na naririnig pala ang kanilang mahinang pagtatalo. Pero mahal, kita mo naman siguro kung paano siya umasta, hindi ba? Natatakot lamang ako at baka sa sobrang bilib niya sa kanyang sarili ay madala niya ito sa trabaho at baka gawin niya rin sa kapwa-empleyado niya ang ginagawa natin sa kanya. Hayaan mo na yan, mahal. Ang mahalaga ay matapang na ang anak natin. Saad ni Mang Andoy. Dumaan nga sa tamang proseso si Tristan sa pag-a-apply sa kumpanya ng kanyang lolo. Hindi nagtagal, ay natanggap nga siya bilang manager ng walang tulong ng kahit na sinong kapamilya niya. Natanggap siya dahil sa sarili niyang kakayahan. Dahil doon, ay pinakilala na siya bilang bagong manager ng kanilang department. At humanga naman ang lahat dahil siya ay isang magna cum laude. So I am the new manager here. Ang number 1 rule ko ay ayaw na ayaw ko sa lahat. Ayaw ang mga lalampalampa, okay? Yes po, sir. Sagot naman ng lahat. Then pwede na kayong bumalik sa mga trabaho nyo. Marami pa tayong kailangang tapusin na hindi natapos ng naunang manager. So sino nga ang assistant ko dito? Mayabang na tanong ni Tristan. Si Leia po, sir. Pero baka malate po siya. Late? Anong late ang sinasabi mo? Baka lang po, sir. Na-traffic lang. Sagot ng isang staff niya. Talaga ba? So may late pa rin ba dito hanggang ngayon? Pumanda siya sa akin. Malamig na sa Tristan siyang naging dahilan upang mapalunok na lamang ang mga kasama niya sa loob ng opisina at saka pumasok na ang binata sa kanyang opisina. OMG, ang tapang ng bagong manager natin. Oo nga nakakatakot. Ba't mo pa kasi sinabi na palaging late si Leia? Naku, patay talaga yon. Naamoy ko talagang mayabang yung bagong manager natin eh. Good luck na lang sa ating lahat. Shh! Hoy kayo, huwag nga kayong maingay at baka marinig tayo. Magtrabaho na nga lang tayo at baka pagalitan pa tayo nang wala sa oras. Naku, good luck na lang talaga kay Leia. Sad ng katrabaho nila. Hindi nagtagal ay dumating na nga si Leia. Hoy Leia, patay ka talaga. Ha? Bakit naman? Nagtatakang tanong ni Leia. Abalik ka na naman eh. Ang masama niyan, bago ang manager natin. Naku, kanina ka pa hinahanap at baka may ipapagawa sa'yo. Sus, grabe naman. Hindi naman siguro bago sa inyo nalita ko, okay? At saka, wala lang yan. Hindi yan galit sa akin. Trust me. Trust me ka dyan. Bahala ka. OMG, ay na, tumayo na siya. Good luck na lang, girl. Ano ba kayo? Para naman kayong mga aso dyan. Aso ka dyan. Baka ikaw mamayang magmukhang basang sisiw dyan. Singit ng isa, kung kaya't agad namang lumabas na si Tristan. Excuse me, ikaw ba si Leia? Ang sekretary ko? Yes po, sir. Good morning po. I'm sorry po, late po ako ha. Well, wag mo na akong i-good morning pa dyan. Dahil walang good sa morning ko. Lalong-lalo na
Dahil late ka. Alam mo naman siguro na marami tayong pending na trabaho, di ba? Tapos late ka pang dumating. Sir, pasensya na po kayo. Traffic po kasi. Saka 10 minutes late lang naman po ako. Kahit na, wag mong idadahilan sa akin ang pagiging late mo ha. Dahil hindi ka naman siguro malalate kapag inagaan mo ang pagpunta mo dito, hindi ba? Pero sir, marami pa kasi akong ginagawa eh. At pwede naman sigurong malate ng 10 minutes. Well, sa iba ay pwede kang malate. Pero sa akin, hindi. Naiintindihan mo ba? Huwag mo akong bibigyan ng dahilan na marami ka pang ginagawa bukod sa trabaho mo rito. Dahil lahat tayo ay pare-pareho lang tayong may ginagawa sa buhay. Pero bakit nakakaya naman ng iba? Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. At isa pa, para malaman mo ha, huwag mo akong sabihin ng rason patungkol sa mga pagod. Dahil normal lang talaga yun sa atin. Kung hindi mo kayang agaan ang pagdating mo dito, mas mabuti pang mag-resign ka na lang. Gayahin mo naman ang mga kasamahan mo dito at mahiya ka naman sa kanila. Pare-pareho lang tayo, tandaan mo yan. Pero sir, iba-iba naman ho tayo ng sitwasyon eh. Then wala akong pakialam sa sitwasyon na meron ka. Responsibilidad mong pumasok ng 8 a.m. at wala nang lalagpas pa dyan. Kung lalagpas ka pa dyan, ay mag-resign ka na lang. Mayabang na saad ni Tristan. Sorry po talaga sir, hindi na po mauulit. Dapat lang na hindi na maulit. Dahil sa marami tayong tampak na trabaho. At kayo dyan, anong tinitingin-tingin niyo dyan ha? Magtrabaho na nga kayo dyan kung ayaw niyo ring matanggal sa trabaho. Saad ni Tristan sa lahat ng katrabaho niya, kaya't napayuko na lamang ang lahat. Halos araw-araw ay pinapagalitan ni Tristan ang lahat ng katrabaho niya at pinapakita niya sa lahat na may bilib siya sa kanyang sarili na siyang naging dahilan upang mayabangan ang mga katrabaho niya sa kanya. Oy Leia, napapansin niyo ba na parang ang yabang-yabang na ni Sir Tristan? Oo nga eh, pero sabi ng pinsan ko, kaibigan daw niya yan si Sir Tristan. Mabait daw yan. Hoy Ken, pingit bulag ka ba? Ikaw naman siguro mismo ang nakakasaksi, di ba? Sobrang yabang niya at napakasungit. Oo nga Leia, maging ang pinsan ko ang si Dred, ay gulat na gulat din ang ikwento ko sa kanya ang mga ginagawa ni Sir dito eh. Sus, baka ibang Tristan lang yun. Mas para sa akin, masama talaga ang ugali niya. Kaya't hindi ako naniniwala na mabait siya. Naku, baka may nangyari sa kanya kaya ganyan siya. Sus, ang mabuti pa ay magdasal na lamang tayo na matanggal na siya dito o kaya mag-resign na, hindi ba? Anong resign? Tingin mo ba ay gagawin niya yan? Ano kaya ang pwede nating gawin para matanggal siya sa posisyon niya bilang isang manager? Oo nga no, may magagawa kaya tayo? Pero kailangan lang talaga nating mag-isip kung ano yun. May naalala ko eh, pero nakalimutan ko lang. Yung parang feedback ba yun? Ay oo Leia, Diyos ko, ang dali-dali mo talaga. May feedback sa mga empleyado dito at doon lang natin maihahayag yan sa CEO ng kumpanya. Pero nakakatakot naman. Kaso nga diba, sabi nila ay masama din ang ugali nun. Sus, huwag mo na ngang isipin ang ganyan, Chen. Ang mahalaga ay mapatanggal natin yan sir. Kasi sumusobra na talaga siya. Correct ka dyan. Pero kailangan muna nating mapag-usapan yan. Dapat lahat tayo dito ay sang-ayon sa magiging desisyon mo, Leia. Okay, sige. OMG, ayun na si Hambog. Paparating na. Wika ni Leia. Kaya't agad silang napaupo na lamang at nagpanggap na may ginagawa. Pagpasok ni Tristan ay agad niyang hinampas ang mesa. Bakit hindi niyo ginagawa ng tama ang pinapagawa ko sa inyo, ha, Leia? Galit na wika ni Tristan. Sir? Alin po? Itong financial report. Bakit halos mali-mali ang lahat ng to? Ano ba kayo? Bakit kayo na-hard dito? Ang bobobo niyo naman. Sir, ulitin na lamang po namin ulit. Ulitin tapos ganito na naman? Diyos ko, mahiya naman kayo. Ako na lang ang gagawa. Total, wala naman kayong mga silbing lahat. Lahat ng trabaho nyo ay puro palpak. Kaya ko naman talaga kayong tanggalin lahat dito eh. Pasalamat kayo at may awa pa akong natitira kahit kaunti sa inyo. Dahil kaya ko naman ang lahat ng trabaho dito. Mga buwisi talaga kayo sa buhay ko. Saad ni Tristan na siyang naging dahilan upang papayuko na lamang ang lahat. Nang makalis si Tristan, psst, tawag ni Leia sa lahat. Everyone, may kailangan kaming sabihin sa inyo. Tungkol saan naman yan?
Ah, kasi lahat naman siguro tayo ay hindi na gusto na maging manager si Sir Tristan, hindi ba? So sinabi niyo pa, talagang hindi namin gusto dahil napakayabang. Akalain mo yun, na kaya niyang tanggalin tayong lahat? May awa raw sa atin pero tignan mo naman kung makapagsalita. Para bang napaka-perfect niya. Oo nga eh, kailangan niya na talagang mawala dito. Pero paano? May naisip kaming paraan ni Leia. Pero kailangan niyong pumirma dahil pupunta kami sa office ni Sir upang sabihin at ipaalam ito sa kanya kung ano ang ginagawa ni Sir Tristan dito. Handa ba kayo para sa isang interview? Oo naman, handa kami. Ang tanong ay kailan natin pupuntahan? Mamayang lunch break sana. Hindi ba, Chen? Ani ni Leia. Yes, mamaya. Okay, sige. Pumirma na lamang kayong lahat dito. Saan ni Leia? At agad naman nang pumirma ang lahat. Dumating na ang kanilang lunch break. Kaya't papunta na sina Chen at Leia sa office ng kanilang boss. Final na ba talaga ito, Leia? Oo naman, Chen. Final na. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi Hindi ko lang kasi maiwasang maiisip na baka may pinagdadaanan si Sir Tristan kasi noong nakaraang araw, hindi ba ang bait-bait niya at ang tahimik niya? Napansin mo ba yun? Oo, napansin ko pero tara na, ako na ang bahala. Wala na tong atrasan dyan ha. Okay, sige. Sagot na lamang ni Chen. At agad naman na silang kumatok. Come in. Sad ng lalaking boses. Good afternoon po, sir. Bati nila Leia at Chen. Good afternoon, ladies. Anong kailangan nyo? Sir, hindi ba may feedback po about sa mga empleyado? Yes. Bakit? Kasi sa department po namin, may gusto sana po kaming ipatanggal eh. Or baka, ilipat na lamang siya sa ibang department kasi hindi na namin nagugustuhan ang pag-uugali niya. Excuse me, si Tristan ba ang tinutukoy nyo? Yes po sir. Bakit alam nyo po? Nagtatakang tanong ni Leia. Sabi ko naman kasi sa'yo mahal eh. Madadala talaga ni Tristan ang ugali niya sa trabaho. Kasalanan talaga natin to. Kung bakit siya naging ganyan. Diyos ko, pasensya na talaga kayo kung nasaktan kayo ni Tristan ha? Ha? Hindi niya naman po kami sinasaktan. Pero parang emotionally at mentally sinasaktan niya po kami. Ganun ba? Diyos ko, pasensya na talaga kayo ha? Kasi kami ang may kasalanan kung bakit ganyan ang ugali niya na sobrang bilib niya sa kanyang sarili. Paghingi ng paumanhin ni Rodora sa kanyang mga tauhan. Agad namang kinuwento na Rodora ang nakaraan ni Tristan. OMG, mahirap pala ang pinagdaanan ni Sir Tristan, kaya siya ganyan. Alam ma'am, kami po pala ang dapat na humingi ng tawad kasi hindi namin alam na ganyan ang pinagdaanan niya. Naku, okay lang. At least sa ngayon, ay alam niyo na. Oo nga no, kaya pala sabi ng pinsan ko na napakabait daw talaga niya ni Sir Tristan. At talagang tama talaga na hindi kailangang husgahan kung ano ang ugali nila. Dahil may trauma at may masakit din pala silang pinagdaanan kung bakit sila umabot sa puntong ito. Kaya pagpasensyaan nyo na lang ha. Maraming salamat din at ipinalam nyo kaagad sa amin. Walang anuman po yun ma'am. Sagot ng mga staff ni Tristan. At bumalik na nga sila sa kanilang department at agad na sinabihan din nila ang kanilang mga kasama. Imbes na magalit sila, ay naawa pa sila kay Tristan. Hindi nila akalain na ang taong katulad ni Tristan ay may masakit palang pinagdaanan. Samantala kinabukasan, ay nagpasya ang lahat ng staff ni Tristan na pumasok ng maaga, lalo na itong si Leia na sekretary niya. Naganda sila ng konting salo-salo bilang paghingi ng tawad sa kanilang boss. Nagulat naman si Tristan pagdating dahil ng araw ding iyon ay napagpasya niyang pumasok ng maaga upang ayusin ang palpak na gawa ng kanyang mga staff. Nagulat siya dahil halos lahat ng staff niya ay naroon sa kanilang opisina. Nagulat siya na naroon din ang kanyang lolo at ang kanyang ama't ina. Nagtataka siya sa mga nangyayari. Maya-maya pa, lumapit sa kanya si Leia at iniabot ang financial report. But this time, ay tama na ang report na iyon. Napag-alaman rin niya na sinasadyang maliin ng mga ito ang kanilang trabaho upang kay Tristan masisi ang lahat at matanggal na ito. Ito ay bilang ganti nila sa kalupitan ng binata. Kalaunan ay humingi ng tawad isa-isa ang kanyang mga staff sa binata. Ganon rin naman si Tristan sa mga ito. Magmula nga noon, ay naging maayos na ang samahan ng departamentong hawak ni Tristan. Nalaman na rin sa buong kumpanya na apo at anak siya ng may-ari nito.
Samantala ng araw ding iyon, ay humingi ng tawad ang pamilya ni Tristan sa kanya sa pagmamalupit nito sa kanya noon. Agad namang binigay ni Tristan ang pagpapatawad, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kung hindi para na rin sa kanyang sarili, na nilamon na ng paghiganti at pagyayabang na naapektuhan ay ang kanyang mga trabahador. Mula noon ay naging maayos ang samahan nila. Naging masaya sila sa kanilang department at mas lalo pang umunlad ang kanilang kumpanya dahil sa maayos na pamamalakad at pagmamanage nitong si Tristan, katuwang ng kanyang mga magagaling na katrabaho. Tunay nga na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa paghihiganti. Kung minsan, ay mas madadaan pa ito sa maayos na pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Samahan pa ng maayos na usapan. At higit sa lahat ay ang pagpapatawad sa isa't isa. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli kabarangay, abangan nyo ang ating mga susunod na kwento. Thank you so much and peace out!